Ayan, good morning. At nandito tayo sa Sitawan. So nakalipas na yung bagyo. Nung araw na ngayon, Martes, Merkules na, Linggo yung bagyo. Pero hindi natin na ipakita yung anong nangyari pagkatapos ng bagyo. So ito na yun. Hindi naman tayo naapektuhan dahil nga umangat yung bagyo, maswerte tayo at hindi talagang malakas yung dumaan. Hangin at ulan, pero hindi ganun kagaya ng iba. So far yung buhay naman yung sitaw natin, okay sila, ayos naman ang kanilang lagay at gumagapang na nga. So kailangan natin tuloy ng palupot yung pagga-guide sa kanila na mapunta sa gapangan. Yan. Kasi pag hindi natin ginawa, hindi sila makakagapang. Merong hindi talaga alam kung saan pupunta. So kailangan nating ipalupot ang tawag. Pag na-guide mo naman yan, naakyat na. Pagkatapos nun, iba na naman ang guide na gagawin natin. Ipapahalang naman natin sila. So far, ito muna yung pinaka-importanteng trabaho, yung mapaakyat natin sila sa gapangan. So gaya niya, no? Nasa daan siya, nandito na siya sa daan. So kailangan natin silang mapapunta sa tamang gapangan. Si gapang sa lupa yan eh. Pag gumapang sa lupa, hindi ganun kaganda yung bunga, hindi ganun karami. Magaan lang tong trabaho na pagpapalupot, nakatayo ka lang, sasakit lang ang bewang mo pero napakagaan, walang masyadong lakas na kailangan gamitin o puwersa. Sasakit lang ang yung bewang at balakang dahil ikay nakayuko, bahagang nakayuko. Pag mainit ang araw, syempre yan, kasama na yun. Gaya nito, nasa daanan na. So hanapan natin siya ng makakapitan para siya umangat na. Dumidikit ang sitaw normally sa madikit yung kanyang talbos. Napakarikit niyan. Natural siyang makapit. Kaya kahit sa glove, yan yung iiwasan natin. Masyado pang malutong sa ganitong oras, malutong yan. Pag naarawan, saka yan na lumulutong. Pero bandang tanghali hanggang hapon, yan medyo makunat na yan. Pero ngayon kakaaraw pa lang malutong, kaya prone siya na mapigtas, maputol. So nanghihinayang tayo doon dahil talbos na yun, pagapang na, tapos mapuputol. So ingat lang dahil nga napakalutong. Ngayong umaga maglalagay din ako ng pamatay damo dito sa daanan dahil masyadong mataas yung damo.
para mahaya niya ng peste, agaw din ng pagkain ng ating pananim. Patutuyuin lang natin kasi nga umaga pa lang, nasa mag-alas 8 pa lang. So dahil sa hamog, ayan, mahamog pa yan eh. So patuyuin lang natin sa araw para pag nilagay natin yung gamot, hindi siya yung basa. Pag basa yung damo, syempre hindi niya ma-absorb yung gamot, hindi na puro. So palupot tayo ng palupot, marami to, kaya buong araw. Actually nag-umpisa na kami na magpalupot doon, 1, 2, 3 pa lang yung natatapos, kaya ito 6 pa. So marami-raming palupot ang gagawin natin. Tapos nyan, nandyan pa yung damo sa gitna, i-sprayhan na lang natin ng pangdamo. Tapos yung damo, yan, yung damo naman sa puno ng bawat sitaw, kasi sasabayan sila sa paglaki. Akala mo lang sasabayan nila yung sitaw. Minsan nga mas mabilis pa sila sa pananim mo eh. Sila yung unang kumakain pa ng abono, kaya mabilis silang lumaki. Tapos makikiagaw at bahayan pa ng peste. So yun yung mga kailangan gawin natin. So habang nagpapalupot tayo, habang umaangat yung sitaw paakyat, kailangan magdadamo rin tayo. Tapos yung palupot hindi natatapos kasi nga pag umangat na to, itong pag lumagpas na siya dito sa bandang kalahati kagaya nito, ayan, lumagpas na, hindi natin sila hayaan na dumiretso. So ibabali natin sila, ang tawag niyan pagse-7, yan, 7, yan, para gumapang pa siya, pahalang pa. Ang goal nun ay para mapahaba pa yung sanga nitong sitaw, mapahaba siya bago siya umangat at umabot sa dito sa tuktok. Dahil pag wala na yung gagapangan sa tuktok dito, pagdating kasi dito niyan, ipupulupot pa rin natin, pero kapag nahinto yung kanyang paggapang, mamamatay na to. Kusa siyang papayat yung talbos, hindi na siya tutuloy. At dahil hindi na siya tutuloy, sayang yung ihahaba niya pa, dahil maglalabas pa yun ng pamungahan eh. Ilalabas niya pa marami pang pamungahan, bulaklakan. So mas maganda yung ani mo kapag mas mahaba yung sitaw, mas malayo yung narating ng kanyang gapang. Kaya nga ito, yan, gaya nito. Sabi ko sa inyo, isi-7 natin yan. Hindi siya pwedeng dumiretso sa taas. 7 muna. Yan. Siguro kahit mga 2 metro yung maabot niya. Lahat sila 2 metro na napahalang bago natin paakyatin. Tapos pag umakyat naman dito, ipapalupot ulit natin yan. So ganun yung magiging trabaho natin sa araw-araw dito sa sitawan, pagpalupot. Importante yon. Mas maganda yung ani, mas maganda yung makukuha mong pitas, dahil mas maraming bulaklakan, mas maraming lalabasan ng bunga, mas marami kang mapipitas. Yan. So ito yung bandang dulo, ito na yung dulo, ito yung makina natin eh. So ito yung unang-unang sitawan natin. So pinabubulok natin, tapos idadamay na rin natin ng, ayan, pabulok na rin to eh. Pero mas maganda pag bulok na bulok, mas crunchy na siya. Pag isang piga mo lang, laglag na yan, putol na. Ngayon hindi pa. So yan, tinubuan na ng damo. Gusto rin natin na mangyari yan, kasi yun yung mga buto nung mga damong nagsilakihan na dito. So ito yung mga anak nila. So pag ganyan na yung sitwasyon, pwede na natin siyang lagyan ng spray pang damo para mamatay sila habang wala pang bunga. So ibig sabihin, pag namatay ito, walang papalit, mas matagal na tutubo. So yan yung tatrabahuin natin kasama no damo dito sa sitawan. Pero ito yung priority, kailangan mamatay yung damo sa sitawan dahil ito may tanim. Itong sa tatamnan natin, pangalawa, para pag tanim natin, hindi na sila
sasabay doon sa itatanim nating gulay. So yan. So yan po ang ating sitwasyon. Ngayon ay November 20. Ito ay ano na, itong sitaw natin sa gantong stage. Ano na to? 20. Halos 24 days na rin kung tutotalin mo, kasi ito yung mga naunang tinanim 27 ng October. So 24 days na to. Oo. 24 days na pala to. Ganun kabilis. Pero ina-average ko lang ng 22 kasi nga hindi sila sabay-sabay tinanim. So sabihin natin 22 days average ng buong sitawan. 22 dias na tong tanim natin. Yan. So mamimitas tayo niyan after 45 days. So ito, kailangang tanggalin siya sa pagkakakapit niya. Dahan-dahan lang para i-sete natin o maipagapang natin sa dito sa pahalang na balag. Ito yung purpose ng pahalang na balag. Hindi lang para patibayin yung pinakagapangan, pero para din gapangan ng sitaw na pinapalupot natin. Okay. So tuloy ko muna tong gawain. Tayo ay magpapalupot. Tapos mamaya pakita ko yung pag-spray ko ng ng herbicide. Yan. Maganda yung dahon, berde, malalaki, talbos. Okay, meron din tayong kalaban dito. Siyempre mga uod, hindi maiwasan na tinatry nating i-control, bawasan yung populasyon nila na hindi dumami, kasi nga normal na may uod, lalo't may mga katabi rin tayong farm. Pag nag-spray sa kabila, lipat dito. Tapos yung spray naman natin, hindi naman yan 100% na kumbaga papatayin lahat ng uod. Mag-spray ka, maintenance, para mabawasan. Kagaya nito, ayan inatake nila. Okay. So ito, nagsabay-sabay naman sa pagpalupot, ihiwalay-hiwalay natin yan. Pag nagsama-sama kasi ang sitaw na yan, mamamatay din silang magkakasama. Meron ding ilang butas na hindi natubuan. Ayan, isa, hindi na tumubo yan. Hindi na pwedeng maghulip dahil hindi na mabubuhay. Ang kasama natin si Kyla para tulungan tayo magpalupot dahil di natin kaya mag-isa yan. So yan yung 1, 2, 3, 4. Yung 4 na tudling na yan, 1, 2, 3, 4. Yan yung tinanim ng 30 ng Oktubre. So kaya hindi sila ganun pakatangkad. Etong 5 dito matatangkad na dito Kaya mabilis lang yun ipalupot kay Kyla, kasi hindi pa ganun kadami yung ready na ipalupot. Maiikli pa, hindi pa pwedeng ipilit. Dito yung talaga, ayan, nakita nyo naman, dito talaga mahahaba. Okay, sige. So yun yung ating update. Sitaw, ang average 22 days, pinakamatanda 24 days, at oras na ng pagpapalupot ng ating mga gumagapang na tanim. Okay, sige, tuloy natin mamaya.